ang A Gatherer's Adventure in Isekai. Pero bago yan, baka pwede like at subscribe ka na muna. Salamat. Kinabukasan, sinimula ni Takero ang araw niya sa pag-aayos ng mga gamit, habang si Poron at ang pamilya nito naghahanda na para bumiyahe papuntang Tormi Village. Pagkatapos ng almusal, nagpatuloy sila sa biyahe at di nagtagal. Narating nila ang labas ng nayon. Pagdating sa gate, bumaba si Takero at nagpasalamat sa pamilya Poron. Tinanggap din nila ang pasasalamat at nagpaalam bago tumuloy sa loob ng village. Nilapitan siya ng isang guard at sinabing tuwing tagsibo lang daw bumibisita ang pamilyang iyon at sa taglamig ay sa syudad sila nananatili. Naisip ni Takero na malamang hirap sa benta ang mga mangangalakal ngayong season. Pagkatapos, dumiretso siya sa shop ni Jerome para ibenta ang mga materyales na nakuha niya, kasama ang mithril ore na pinapahanap sa kanya. Pinagmasdan ni Jerome ang bato ng mabuti hanggang sa mapagtanto nito na may mithril magic ore ang dala niya, isang napakabihirang uri ng ore. Nagkunwari si Takero na nagulat kahit alam niya na naman talaga ito. Ipinaliwanag ni Jerome na napakataas ng value at makapangyalihan ng ore na iyon, mas matindi pa sa lahat ng magic stone sa buong bansa. Naisip na nga si Takero kung gaano kalakas talaga ang mga skills niya. Ayon kay Jerome, napaka-talented ni Takero pero halatang kulang sa common sense. Kaya pinayuhan niya itong pumunta sa Belkheim City, kung saan mas madali siyang sisikat at makakakuha ng mahalagang impormasyon. Pag-uwi sa gabi, nagbasa si Takero ng encyclopedia tungkol sa adventurer guilds dahil wala siyang idea kung ano yun. Pagkatapos magbasa, napagdesisyonan niyang sumali sa guild para kumita habang naglalakbay sa magandang mundong ito. Plano niyang tumuloy sa Belkheim pero gusto pa muna niyang magawa ang ilang bagay sa Tormi. Kinabukasan, pinakatay niya ang mga monster meat na nakuha niya at nagpapiesta sa buong nayon. Matapos nito, lumabas siya para mangolekta ng mga herbs at nagpa siya na aalis na kinabukasan. Bago umalis, dumaan siya sa isang tindahan ng babae para bumili ng mga rekado. Nang marinig ng babae na aalis na siya, nalungkot ito at sinabing mamimiss siya ng mga taga-nayon. Bilang pasasalamat, binigyan siya nito ng maraming baon para sa biyahe. Aabutin daw ng halos isang buwan ng lakbayin papuntang Belkheim. Pero kahit maikli lang ang panahon na nakasama niya ang mga taga-nayon, halatang mahal na siya ng lahat. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sa inn, inilabas ni Takero ang natitirang mithril ore. Hindi ito binili ni Jerome kaya napag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin dito. Napag-isip din na Hobby o tawagin na lang nating Black, ngulit nakatulog na lamang kalaunan sa kakaisip. Si Takero naman, patuloy na nag-iisip kung paano niya magagamit ang napaka-rare na mithril ore. Naalala niya kung gaano siya tinulungan ng mga taga-nayon, kaya naisip niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong din sa kanila. Gamit ang magic, sinubukan niyang i-fuse ang mithril ore sa isang oil lamp at sa unang try pa lang nagtagumpay siya. Kinabukasan ng umaga, nagtipon ng mga taga-nayon sa gate para magpaalam kay Takero. Pinapasalamatan niya sila sa kabaitan nila at inaabot ang ginawa niyang magic lamp. Ipinaliwanag niyang kaya nitong bumuo ng barrier para maprotektaan ng nayon laban sa mga may masamang intensyon. Galing daw ang idea sa nakita niyang magic bell ng mga merchant noon. Ayaw sanang tanggapin ng mga tao dahil napakahalaga ng item. Pero inigiit ito ni Takero. Sabi niya, ituring na lang nilang kabayaran yun para sa lahat ng tulong at magmamahal nila sa kanya. Pagkatapos nun, agad siyang umalis kasama si Black bago pa maging emotional ang lahat. Habang naglalakbay papuntang Belkheim, napansin niya kung gaano katahimik at payapa ang daan. Hanggang sa nagulat na lamang siya ng maya-maya lang, may lumitaw na dambuhalang alimango sa harap nila. Ginamit niya ang scan at nalaman na pwede itong kainin. Kaya ayun, happy-happy na naman ang ating bida. Pero bago pa siya umatake, si Black na ang unang kumilos. Lumipad siya sa ere at gumamit ng malakas na tunog na siyang binasik nga lang ang kalaban. Ayun, patay agad. Nagulat si Takero sa bagong kakayahan ni Black, pero wala nang oras magtanong dahil may paparating pang ilang alimango. Akala niya madali lang dahil gumagapang lang ito palayo. Pero nagulat siya nang biglang itong sumugod diretso sa kanila. Mabuti na lang at nasagip siya ni Black at nilipad siya sa ere. Dalawa sa mga alimango ang nagbanggaan at namatay at siya na ang tumuminaw ng huli gamit ang stick niya. Pagkatapos ng laban, niluto nila ang mga alimango. Habang kumakain, napangiti si Takero sabay sabi kay Black na itutuloy nila ang paglalakbay habang nangongolekta ng masasarap na pagkain at haharapin ang mga kakaibang nilalang ng magkasama. Tinapik niya ang kamay ni Black bilang tanda ng bagong pangako nila. Makalipas ang ilang araw, natanaw na nila ang napakataas na pader ng Belkheim, ang kilalang lungsod ng kalakalan sa Alzirio Kingdom. Dati daw itong simpleng tambayan ng mga adventurer pero ngayon ay isa na itong masiglang suyedad na puno ng mga bihasang mandirigma. Paglapit nila,
Napansin niya ang mahabang pila pamasok ng lungsod. Lahat ay chinecheck bago makapasok. Ginamit niya ang kanyang magic para magmukhang ordinaryo ang bag niya at itinago si Black sa loob. Nang siya na ang nasa harap, tinanong siya ng guard kung ano ang trabaho niya. Sabi niya, gatherer daw siya at gustong sumali sa adventurer guilds. Bago siya papasukin, ginamit ng guard ang isang Aval Orb, item na nagre-reveal ng tunay na intensyon ng isang tao. Lumabas na wala siyang masamang intensyon, kaya pinapasok siya nito. Sa isip niya naman, ay curious siyang malaman kung ano ang nakikita ng iba sa stats niya. Nang scan niya ang sarili, lumabas lang na average lahat ng kanyang stats. Nang makita ni Takero ang result ng scan, napansin niyang kulay asul siya. Ibig sabihin, harmless sa paningin ng mga tao. Buti na lang din hindi nakikita ng iba ang divine skills na ibinigay sa kanya ng mga Diyos. Pero napansin ng guard ang kakaibang marka niya, na Dragon's Blessing. Kaya naman tinanong siya tungkol dito. Dahil dito ay pinalabas siya ni Takero si Black at ipinaliwanag na ito ang alagang dragon na ibinigay sa kanya bilang regalo. Hindi naman nagreklamo ang guard pero humingi ng patunayan na talagang kanya si Black. Ibinakita naman ni Takero ang bangle na bigay ng mga bata noon at tinanggap naman yun ng guard. Sinabi na lang na ipapaalam niya sa mayor tungkol sa dragon at pumayag naman si Takero. Paglabas niya, agad siyang namangha sa sigla ng lungsod ng Belkheim. Puno ng tao, tindahan at adventurer. Habang naglalakbay nakita niya ang malaking gusali ng guild at pumasok agad. Medyo nalito siya sa loob kaya nilapitan siya ng receptionist na si Ariana. Ipinaliwanag ni Ariana kung paano gumagana ang guild at hanggang dito. Diretsong sinabi naman ni Takero na gusto niyang magparehistro bilang isang adventurer. Pinaupo siya ni Ariana at binigyan ng registration form. Marunong siyang magbasa at magsalita ng lokal na wika pero nagulat siya nang mapansin niya na kahit sa sarili niyang sulat, kusang nagtatranslate ang letra sa wika ng Belkheim. Parang magic niya lubos niyang kinamangha. Sa form, nilagay niya na isa siyang gatherer na gustong maging adventurer. Nang tanungin kung may karanasan siya sa laban, binanggit niya ang mga nilalang na natalo niya. Para patunayan, inilabas niya ang higanteng alimango na patay nila ni Black. Halos mapasigaw ang Ariana at tumakbo palayo para tawagin ng ibang adventurer. Agad siyang sinuri ng isa sa kanila gamit ang scan at lumabas na kulay asul si Takero. Ibig sabihin, wala siyang masamang intensyon. Akala ng mga adventurer na gustong ibenta ang crab shells, pero natawa lang si Takero at sinabing gusto niya lang itong kainin. Nabigla silang lahat kasi ni minsan pa raw hindi sila nakakakain ng alimango. Lalong hanga ang mga ito sa ating bida, dahil kung kaya niyang patayin ng ganong nilalang, siguradong malakas siya. Nang tanungin kung may kasama siya, ipinakilala niya si Black. Nang makita ng lahat ang maliit na dragon, halos mapanganga sila at may mga nag-offer na nga kaya niya na sumali sa kanilang party. Pero hindi niya ito pinansin. Dahil ang importante sa kanya ngayon ay nakapag-iwan na siya ng magandang impresyon. Pagkatapos ng registration, binigyan siya ni Ariana ng kanyang unang adventurer tag, na rank F. Nakangiti siyang sinuot ito. Napansin niya pa, kahiwagan ito ng bangle ni Black. Magkasabay silang kumindat at nagtag ng kamay sabay sabing handa na silang harapin ng panibagong adventure sa masiglang lungsod ng Belkheim. Bigyan mong sigla mo rin loads. Like at subscribe ko baka naman. Hihi. Salamat.